Si Michelle Lodzinski ay isinilang at lumaki sa New Jersey kasama ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki at babae at isang nakababatang kapatid na lalaki. Noong siya ay 16 years old, habang bumibisita sa kanyang nakatatandang kapatid sa lungsod ng Walker, New Jersey, nakilala niya si George Willie at nagsimulang makipag-date dito. Pagkalipas ng isang taon, noong August 6, 1985, nang si Michelle ay 17 years old na, nagkaroon sila ng anak na si Timothy na kilala ng pamilya bilang Timmy. Subalit, agad na nagkaproblema ang kanilang relasyon at 6 na buwan matapos ipanganak si Timmy, iniwan ni Michelle ang kanilang bahay at nakitira sa kanyang kapatid na babae sa South Amboy, New Jersey. Dahil sa hindi nakatapos ng high school, kumuha si Michelle ng iba't ibang mabababang sahod na trabaho, minsan ay 2 pa sa isang pagkakataon, at kalaunan ay nakahanap ng sariling apartment. Habang pinagsasabay ang trabaho, kanyang social life, at pagpapalaki ng kanyang anak, nahirapan si Michelle at umasa sa pamilya at mga kaibigan para alagaan si Timmy. Naharap din siya sa pagkadismaya mula sa 2 seryosong relasyon na sa huli ay nagpa siya na hindi pa handang maging mga stepfather ng bata. Sa simula ng 1990, lumipat sa Florida ang kapatid na babae ni Michelle at ang kanyang bayaw, na siyang pangunahing tumutulong sa kanya sa pag-aalaga ng bata. Dahil dito, lalo pang nahirapan si Michelle. Madalas siyang nalilate sa trabaho at minsan ay isinasama si Timmy. Nang magsimula ng mag-aral si Timmy, madalas din itong nalilate o lumiliban sa klase na nag-report ng 63 tardiness at 25 absences sa kanyang unang taon. Sa kabila ng mga pagsubok na kinaharap ni Michelle, kilala siya bilang isang mapagmahal at maalagang ina na nagbigay ng lahat ng pangangailangan ng kanyang anak. Nagtitipid siya ng pera para maipasok si Timmy sa pribadong paaralan na St. Mary's para sa kindergarten at dinadala siya sa mga bakasyon at espesyal na okasyon tuwing may pagkakataon. Noong Mayo 24, 1991, ang Biyernes bago ang Memorial Day weekend, si Lodzinski ay nagpaplano para sa pagtatapos ng taon ng paaralan at sa darating na summer. Dinala niya si Timmy para mamili ng bagong damit na babagay sa graduation gown niya para sa pagtatapos ng kindergarten at nagplano silang magtungo sa Florida upang bisitahin ang kanyang kapatid at magpunta sa Disney World. Kinagabihan, sinabi niya sa isang kapitbahay ang mga plano nila ni Timmy, pati na rin ang plano niyang dalhin ang kanyang pamangkin, ang sanggol na anak ng kanyang kapatid, sa South Amboy Elks Club Carnival sa Kennedy Park sa Sayreville kinabukasan. Naalala ng kapitbahay at ng ina ng pamangkin ang magkaibang mood nila at kung gaano sila kasaya at excited para sa mga darating na kaganapan. Kinabukasan, nakita sila ng isang kapitbahay na umalis sa kanilang bahay bandang 11:00 ng umaga. Nang dumating ang gabi, nagpunta si Michelle sa carnival nang wala ang kanyang pamangkin at hindi kinontak ang ina ng sanggol. Dumating siya sa carnival bandang 7:00 ng gabi. Makalipas ang 30 minuto, nakasalubong niya ang kanyang 13 years old na pamangkin na si Jennifer Blair at ang kaibigan nito. Halos himatayin na siya sa takot dahil nawala sa paningin niya si Timmy habang bumibili ng soda. Agad na inireport ng 3 ang pagkawala ng bata sa opisina ng pulisya sa karnabal. Dahil sa pangangailangan ng sitwasyon, tumawag ng backup ang pulis. Dumating ang karagdagang mga kapulisan at sumali sa paghahanap sa nawawalang bata. Isinara ang karnabal at, sa kabila ng masigasig na pagsusumikap ng malaking bilang ng mga pulis, bumbero, at maraming volunteer, walang natagpo ang bakas ni Timmy sa karnabal o sa mga kalapit na lugar. Nagpatuloy ang paghahanap hanggang 2:00 ng umaga at ipinatigil na ito para sa gabing iyon. Nagpatuloy muli ang paghahanap kinaumagahan ng 5:30 sa tulong ng may higit sa 300 kataong naghahanap sa parke at kalapit na neighborhood. Gumamit pa ng mga helicopter at diving units upang walang anumang detalye ang mapalampas. Pagsapit ng tanghali, natukoy ng mga pulis ng Sayreville na, sa kabila ng kanilang masigasig na paghahanap, ang bata ay wala sa parke at wala na silang magagawa pa. Kaya ipinatigil na ang paghahanap. Sinuri na ng mga pulis ang sasakyan ni Michelle
noong araw na nawala si Timmy upang makahanap ng anumang mga palatandaan, ngunit wala silang natagpuan. Muli nilang sinuri ang kotse ni Michelle sa ikalawang araw kasama ang kanyang bahay, ngunit wala pa ring natagpuang ebidensya. Nagpakalat ng 4,000 flyers sa buong komunidad at patuloy na sinusundan ng mga pulis ang mga lead na natatanggap sa himpilan. Si George Willie, ang ama ni Timmy, ay natanggal sa listahan ng mga suspek dahil nasa bahay siya sa Iowa noong panahong iyon. Kinapanayam ng mga pulis ang mga manggagawa at bisita sa karnabal upang malaman kung may nakakita kay Timmy. 2 saksi at isang grupo ng mga kabataang lalaki ang nagsabing nakita nila ang isang batang tumutugma sa paglalarawan ni Timmy bago siya nawala. Isang saksi naman ang nagsabing nakipag-usap siya kay Michelle sa oras bago mawala si Timmy at wala siyang kasama. Sinuri ng mga pulis ang apartment ni Michelle, ngunit katulad ng sa kanyang kotse, wala silang natagpuang makakatulong. Nilagyan din nila ng tap ang kanyang telepono upang itala ang lahat ng tawag na natatanggap. Kinapanayam nila ang mga dating kasintahan ni Michelle at iba pang taong maaaring may kaugnayan. Lumabas ang mukha ni Timmy sa mga karton ng gatas na nagpapakita ng mga nawawalang bata at kahit sa America's Most Wanted, ilang araw lamang matapos siyang mawala. Noong una, naguguluhan ang mga pulis kung paano nawala ang bata sa gitna ng malaking bilang ng mga tao. Ngunit nang simulan nilang kapanayamin si Michelle, nagsimula silang maghinala. Orihinal na iniulat ni Michelle sa mga pulis na bandang 7:15 ng gabi, iniwan niya si Timmy sa tabi ng isang trailer habang bumibili siya ng soda. Paglingon niya, wala na si Timmy. Ikinuwento rin niya sa mga pulis ang kanilang mga aktibidad bago pumunta sa karnabal, kasama ang paglalaro ng kickball at pagbisita sa petting zoo sa Homel Park noong hapon. Gayunpaman, ayon sa pulisya ng Homel Park, sarado ang lugar na sinabi niyang pinagparadahan nila. Kinapanayam ng mga pulis ang mga kaibigan at kapitbahay ni Michelle, ngunit walang makapagpatunay na nakita nila si Timmy noong gabing iyon. Ang huling taong nakakita kay Timmy ay bandang 11:00 ng umaga noong araw na siya'y nawala. Nang kapanayamin muli si Michelle 1 linggo matapos mawala si Timmy, noong ika-4 ng Hunyo, sinabi niyang nawala sa paningin niya si Timmy habang bumibili ng soda at wala siyang ideya kung nasaan ito. Ngunit nang kapanayamin siyang muli noong ika-6 ng Hunyo, matapos ang ilang oras ng interogasyon, binago niya ang kanyang kwento. Sinabi niyang nakita niya ang isang matandang lalaki na kinuha si Timmy mula sa isang ride at ibinigay sa isang mas batang lalaki. Sinigawan niya raw ngunit sinabi ng matandang lalaki na lumayo siya o masasaktan ng bata. Pinilit pa siya ng mga detective na magsalita. Sinabi niyang, "You wanted to hear something so I told you." Pagkatapos ng araw na yon, bumalik siya at inamin na ginawa lamang niya ang kwentong iyon. Ito ang simula ng sunod-sunod na kakaibang mga kwento. Dahil sa pabago-bagong kwento ni Michelle, napatuon ang pansin ng mga pulis sa kanya. Ipinatawag siya kinabukasan para sa karagdagang investigasyon kasama ang parehong mga detective at muling nagbago ang kanyang kwento. Sinabi niya na habang nasa isang ride si Timmy sa carnival, may lumapit sa kanyang babaeng nagngangalang Ellen. Kilala niya si Ellen dahil dati itong nagpapa-encash ng mga tseke sa bangko kung saan nagtatrabaho si Michelle bilang teller. Ayon kay Michelle, kasama ni Ellen ang 2 lalaki at isang batang babae. Inalok ni Ellen na bantayan si Timmy habang bumibili ng soda si Michelle. Ngunit pagbalik ni Michelle, nawawala na si Timmy, pati na sina Ellen, ang 2 lalaki at ang batang babae. Paliwanag ni Michelle, hindi niya ibinahagi agad ang impormasyon tungkol kay Ellen dahil sa pangamba para sa kaligtasan ni Timmy. Dahil sa pabago-bagong kwento ni Michelle, humingi ng tulong ang mga pulis sa kanyang kasintahan na si Fred Bruno upang lihim na i-record siya at makuha ang tunay na nangyari. Ngunit wala silang nakuha dahil sinabi ni Michelle kay Fred ang kwentong Ellen na kasalukuyan niyang sinasabi sa mga pulis. 1 linggo matapos ang kanilang huling pakikipanayam kay Michelle, muling ipinatawag siya para sa isang panibagong interogasyon. Sinimulan ni Michelle ang pakikipanayam sa kanyang kwentong si Ellen ang nag-alok na bantayan si Timmy habang bumibili siya ng soda.
Ngunit sa pagkakataong ito, idinagdag niya na habang papunta siya sa concessions, nilapitan siya ng isang lalaki, inilagay ang braso sa kanyang balikat at tinakot siya gamit ang kutsilyo. Sinabi ng lalaki, "Maganda ang mukha ni Timmy. Ayaw mong masira iyon. Magpatuloy ka sa paglakad at tumahimik." Pinagdudahan ng detective ang kanyang kwento. Sinabi nila na kung hawak na nila si Timmy, bakit kailangan pang balikan siya at takutin? Bakit nila sasabihin kay Michelle na kinukuha nila si Timmy? Tinanong nila kung bakit hindi siya sumigaw gayong nasa gitna siya ng masikip na karnabal. Sinabi niya na balak na niyang sumigaw ngunit tinutukan din ng kutsilyo ng isang lalaki si Timmy. Hindi naniwala ang mga detective dahil hindi ito ang kanyang orihinal na kwento. Kaya gumawa ng plano ang isang detective at sinabi kay Michelle na naniniwala sila sa kanya dahil tinutugis nila ang isang kidnapping ring mula Berkeley na eksaktong tulad ng kanyang paglalarawan. Sinabi nila sa kanya na ibinabalik ng mga kidnapper ang bata sa isang partikular na lugar, ngunit pinaalalahanan ang mga magulang na huwag sabihin sa pulisya kung nais nilang maibalik ang kanilang anak. Sinabi din ng mga pulis na alam nilang sinabi rin nila ito kay Michelle kaya't nagsisinungaling siya sa pulisya. Pinaniwalaan ito ni Michelle, sinabi sa kanya na maaaring maibalik si Timothy sa loob ng 1 buwan kung hindi siya magsasalita. Nang tanungin siya ng detective kung saan ang lokasyon, sinabi niya na nasa gubat, sa isang abandonadong gusali malapit sa puno. Ngunit nang pinilit siyang magbigay ng eksaktong lokasyon ng gusali, tumahimik siya. Nang subukang putulin ng isa pang detective ang katahimikan sa pagsasabing nagsisinungaling siya, bigla niyang tinapos ang interogasyon at umalis. Sinasabi na kasuhan siya o aalis na siya. Lalong nagduda ang mga detective kay Michelle matapos iyon. Walang inang inosente na nag-aalala sa pagkawala ng kanyang anak ang magpapaniwala sa ganoong kwento. Ininterrogate pa si Michelle ng 2 beses at paulit-ulit niyang sinabi ang kanyang pinakabagong kwento bago siya tumangging makipagtulungan sa anumang karagdagang interrogation. Ngunit sa kabila ng mga pabago-bagong kwento ni Michelle, walang konkretong ebidensya ang mga awtoridad na nagpapakita na may kinalaman siya sa pagkawala ni Timmy, kaya't patuloy nilang hinanap ang mga posibleng lead hanggang sa nakakuha sila ng malaking pagkakataon. 5 buwan matapos mawala si Timmy, isang guro na nature lover ang naglalakad sa mga latian sa Raritan Center Business Park sa kabila ng ilog mula sa Sayreville. Habang naglalakad, nakakita siya ng maliit na sapatos na Teenage Mutant Ninja Turtle na sinabi nilang suot ni Timmy nang siya'y mawala. Alam ito ng guro kaya dinala niya ang sapatos sa istasyon ng pulis sa Sayreville. Ipinakita ang sapatos kay Michelle, ngunit sinabi niya na hindi iyon kamukha ng sapatos ng kanyang anak kaya itinabi na lamang para ebidensya. Samantala, naghihintay ang guro ng balita tungkol sa koneksyon ng sapatos sa nawawalang bata. Pagkaraan ng ilang linggong walang narinig mula sa pulisya, inireport ng guro ang kanyang natuklasan sa isang lokal na pahayagan. Naging front page story ang sapatos kinabukasan na muling nagbigay interes mula sa FBI at nagpasimula ng forensic testing. Ang muling pagtaas ng interes at atensyon ng media ay nag-udyok din kay Michelle na tawagan ang istasyon ng pulis at sabihin na ang sapatos ay maaaring pag-aari ni Timmy. Dati na niyang ibinigay ang kahon ng sapatos na pinaglagyan ng sapatos. Ang natagpuang sapatos ay tumugma sa mga sukat ng kahon. Sinuri ng pulisya ang lugar kung saan natagpuan ang sapatos ngunit wala silang natagpuang karagdagang ebidensya. Halos 11 buwan matapos mawala si Timmy, nagtipon muli ang FBI upang muling suriin ang kanilang investigasyon. Isa sa kanilang mga estratehiya ay ang magsagawa ng bagong pagsusuri sa latian kung saan natagpuan ang sapatos ni Timmy upang tiyakin kung may mga bagay silang nakaligtaan. Sa sorpresa ng lahat, halos agad-agad na natagpuan ang kapares na sapatos, 30 yarda lamang mula sa unang natagpuan na sapatos. Walang makasagot kung bakit hindi nakita ang sapatos noong unang paghahanap. Patuloy silang naghanap at sa huli, natagpuan nila ang bungo ng isang maliit na bata kasama ang 11 pang buto. Natagpuan din nila ang isang pala, isang punda, isang malaking asul na kumot at ilang iba pang bagay. Ang katawan ni Timmy
ay sobrang nabulok na, kaya hindi matukoy ang sanhi ng kanyang kamatayan at kailangan pang gamitin ang dental records upang makilala siya. Ipinabatid ng mga detective kay Michelle na natagpuan na nila ang katawan ni Timmy. Ayon sa kanila, wala itong ipinakitang reaksyon. Labis na nasaktan ang pamilya at komunidad. Ang mga natuklasan ay nagpasimula ng isang paghahanap para sa pumatay kay Timmy. Kinausap nila ang mga dating kasintahan ni Michelle ngunit walang natukoy na suspek. Hindi rin natagpuan si Ellen, ang misteryosong babae, sa kabila ng malawakang paghahanap ng FBI. Sinuri nila ang lahat ng taong nagngangalang Ellen na nasa welfare ngunit wala ni isa sa kanila ang kinilala ni Michelle mula sa mga photo lineup. Sa halip, si Michelle Lodzinski ang naging kanilang pangunahing suspek. Bakit? Una, dahil sa pabago-bagong kwento niya. Bumagsak din siya sa 2 FBI polygraph tests. Bukod dito, maraming opisyal ng pulisya, mga taong malapit sa kanya, at pati na rin ang publiko ang nakaramdam na ilang beses na hindi ipinakita ni Michelle ang angkop na emosyon para sa isang inang nawawala ang anak. Minsan ay nakita pa siyang tumatawa. Ayon kay Michelle, inaasahan ng lahat na makakakita sila ng nagluluksa at hysterical na ina sa TV dahil dito lumalago ang interes ng publiko. Sa isang press conference kung saan humihingi siya ng panalangin para sa kanyang anak, tinanong siya ng mga reporter kung bakit wala siyang ipinakitang emosyon ukol sa pagkawala ng kanyang anak. Sumagot siya na hindi siya nagpapakita ng emosyon sa publiko at hindi niya kailangang gawin iyon dahil lang gusto ito ng ibang tao. Bago pa natagpuan ang katawan ni Timmy, hindi nawalan ng pag-asa ang mga tao sa paligid. Nagtipon-tipon ang mga volunteer at nagtatag ng isang fund na tinawag na Friends of Timmy upang makalikom ng pera para sa patuloy na paghahanap sa kanya. Noong una, malugod na tinanggap ni Michelle ang mga pagsusumikap at naging kasapi pa siya sa board ng pondo. Ang unang fundraiser ay ginanap sa Catholic school ni Timmy at sa rekomendasyon ni Michelle, isang Chippendale Dancer event. Tumanggap ang event ng kritisismo dahil hindi ito angkop para sa isang Catholic school event, pati na rin sa isang fundraiser para sa nawawalang bata. Sa kabila ng kritisismo, iginiit ni Michelle na ang susunod na fundraiser ay maging Chippendale Dancer event ulit. Tumanggi ang board sa ideya at nagbitiw si Michelle sa board. Kinalaunan nagpadala ang abogado ni Michelle ng isang liham sa grupo na nagbabawal sa kanila na gamitin ang mga larawan o imahe ni Timmy sa kanilang mga pagtatangka na hanapin siya. Isang kahina-hinalang natuklasan ay ang latian kung saan natagpuan ang katawan ni Timmy ay nasa likuran lamang ng isang office park kung saan dating nagtrabaho si Michelle, isang bagay na hindi niya nabanggit sa kanyang mga paunang interview. Ilang buwan matapos mawala si Timmy, nagpunta si Michelle sa Bahamas kasama ang isang kaibigan. Nakilala siya ng 2 off-duty na state troopers na nagbabakasyon din doon. Pagkatapos ay nakatanggap ang mga pulis ng isang anonymous na liham. Sa araw na natagpuan ang katawan ni Timmy, tinukoy nito ang lalaking responsable sa pagkamatay daw ng bata. Ayon sa liham, may galit ang lalaki kay Michelle at humingi ng tulong sa pagpatay kay Michelle at sa kanyang anak. Napansin ng mga investigador na maling spelling ang pangalan ni Michelle gamit lamang ang isang L sa halip na 2. Dahil dito, pinaghinalaan ng mga autoridad na si Michelle mismo ang nagsulat ng liham upang ilayo ang hinala sa kanya. Lalo pat ang lalaking tinukoy ay isang dating kasintahan na tumulong sa FBI sa kanilang behavioral analysis kay Michelle. Sinuri ng FBI ang liham para sa DNA at fingerprint. Bagamat may natagpo ang DNA, hindi ito kay Michelle o sa sino mang kilala nila. Sa kabila ng matibay na hinala ng pulisya kay Michelle, wala silang pisikal na ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa pagkamatay ng kanyang anak, kaya't naging cold case ang kaso. Nagpatuloy si Michelle sa kanyang buhay at lumipat sa bahay ng kanyang kapatid sa kalapit na bayan. Halos walang nabalita ang anuman sa kanya hanggang sa 2 taon ang nakalipas noong 1994 nang muling mapunta si Michelle sa balita sa isang hindi inaasahang paraan. Si Michelle ay nakidnap. Bago siya kinidnap, sinasabi ni Michelle sa kanyang mga kaibigan at pamilya na siya ay tinutugis. Isang araw,
natagpuan ng kanyang kapatid ang kotse ni Michelle, nabukas ang pinto at umaandar pa ang makina. Nandoon pa rin ang kanyang salamin at pitaka. Sinuri ng mga awtoridad ang kanyang kotse, ngunit wala silang natagpuang mahalaga maliban sa isang bagay. Ang business card ng isang FBI agent na may nakasulat sa likod, "See you soon, it's not over." Ngunit ang pagkawala ni Michelle ay hindi nagresulta sa malawakang paghahanap. Kinabukasan, nakatanggap ng tawag ang mga pulis mula kay Michelle. Sinabi niyang pinalaya na siya ng kanyang mga kidnappers sa Detroit, Michigan, mahigit 600 milya o halos 1,000 kilometro ang layo. Ayon kay Michelle, 2 FBI agents ang lumapit sa kanya na may baril, nilagyan siya ng kumot sa ulo, dinala sa Detroit, at pinalaya doon. Hindi pinaniwalaan ng FBI ang kwento ni Michelle kahit saglit. Ang business card na natagpuan sa kanyang kotse ay peke. Walang taong ganoon sa FBI, at natuklasan nilang siya mismo ang nagpagawa ng mga card. Sinuri nila ang tawag na ginawa niya sa pulisya at natukoy na ito ay ginawa mula sa isang payphone malapit sa istasyon ng Greyhound bus. Nang sinuri ng malaliman, natuklasan nilang bumili si Michelle ng Greyhound bus ticket mula New York patungong Detroit. Hindi siya kinidnap, sumakay siya ng bus. Hindi alam ng mga detective kung ano ang gagawin sa pekeng kwento na ito, ngunit pinatunayan nito ang kanilang hinala tungkol sa kredibilidad ni Michelle at ang kanyang kahandaang magsinungaling. Kung gagawa siya ng pekeng kidnapping para sa sarili, ano pa kaya ang kaya niyang gawin? Maraming mga miyembro ng pamilya ni Michelle ang galit na galit. Inamin ni Michelle ang kasalanan sa paggawa ng maling pahayag sa FBI at pandaraya gamit ang selyo ng pamahalaan. Hinatulan siya ng 6 na buwang house arrest at 3 taong probation. Makalipas ang ilang taon, gumugol siya ng isang araw sa bilangguan matapos magnakaw ng laptop mula sa kanyang employer at ibinigay ito sa kanyang kasintahan bilang regalo sa Pasko. Nahuli siya nang ipaayos ang laptop at natuklasang ito'y ninakaw. Pagkatapos nito, nagpasya si Michelle na magsimulang muli. Lumipat siya sa Minnesota kung saan nakatira ang kanyang isa pang kapatid. Doon, nagpakasal siya at nagkaroon ng 2 anak. Pagkatapos ng 3 taon, nagdiborsyo siya at lumipat sa Florida at tumira kasama ang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Inilagay niya ang mga larawan ni Timmy sa bahay upang malaman ng kanyang mga anak na may kapatid sila. Habang nananatiling cold case ang pagpatay kay Timmy, paminsan-minsan may dumarating na tip na sinusundan ng mga county prosecutor, ngunit nauuwi sa wala. Pagkaraan ng isang partikular na maling lead noong 2010, naramdaman ng isang investigador na panahon na upang muling suriin ang investigasyon mula sa bagong perspective. Natuklasan nilang ang mga ebidensya na natagpuan kasama ng katawan ni Timmy ay hindi pa na ipapakita sa mga taong malapit kay Michelle, partikular na ang kumot at ang punda. Kaya't nagdesisyon silang magtuon ng pansin sa kumot dahil maliit ang tsansa na ang bata ay nagdala ng malaking kumot sa karnabal noong pinakamainit na Memorial Day weekend. Inisip nila na ang kumot ay kinuha mula sa bahay ni Michelle at ginamit upang takpan si Timmy pagkatapos ng kanyang kamatayan. Nalaman ng mga detective na kung maikokonekta nila ang kumot kay Michelle, magiging malakas na ebidensya ito. Sinuri nila ang mga larawan ng loob ng apartment ni Michelle bago mawala ang kanyang anak. Bagamat may ilang kumot na naroon, wala sa mga ito ang tumutugma sa kumot na natagpuan sa latyan. Pagkaraan ng mahigit 2 dekada, nagsimulang makipag-ugnayan ang mga detective sa mga taong maaaring may kaalaman tungkol sa mga nilalaman ng apartment ni Michelle noong mga panahong iyon. Karamihan sa kanilang nakausap ay hindi nakilala ang kumot bilang isa sa mga bagay na nasa bahay ni Michelle, maliban sa isang tao, ang pamangkin ni Michelle na si Jennifer Blair. Noong panahong iyon, sa pangungumbinsi ni Michelle, lumipat si Jennifer Blair sa Florida upang makasama si Michelle dahil nagkakaroon ng problema si Jennifer sa paggamit ng droga. Tinulungan ni Michelle si Jennifer na makapasok sa isang detox facility at nangakong babantayan ang mga anak ni Jennifer habang siya'y nagpapagaling. Ngunit nang makuha na ni Michelle ang mga bata, nagpasya siyang hindi na sila ibalik kay Jennifer
dahil itinuturing niyang hindi ito karapat-dapat. Habang nagpapagaling si Jennifer sa pasilidad, kinontak ni Michelle ang mga biyenan ni Jennifer at ibinigay ang mga bata sa ina ng asawa ni Jennifer na dinala ang mga ito pabalik sa New Jersey. Itinuring ni Jennifer ito bilang pinakamalaking pagtataksil, lalo na pagkatapos ng mga taon ng suporta na ibinigay niya kay Michelle. Kinontak ng mga detective si Jennifer at hiniling na subukang muling makipag-ugnayan kay Michelle upang makakuha ng impormasyon tungkol sa pagpatay. Hindi nagtagumpay ang pamamaraang ito kaya't hiniling nila kay Jennifer na pumunta sa istasyon ng pulisya upang makita kung may matatandaan siya sa mga ebidensyang hawak nila. Dumating si Jennifer sa istasyon ng pulisya nang hindi alam kung ano ang ipapakita sa kanya. Pagpasok niya sa silid, may isang maruming kumot na nakalatag sa mesa. Agad niya itong nakilala bilang kumot mula sa bahay ni Timmy kung saan siya nagbabantay noong siya'y 13 or 14 years old pa lamang. Naging emosyonal siya. Noong August 6, 2014 na sana'y ika-29 na kaarawan ni Timmy, inaresto ng mga pulis si Michelle at kinasuhan ng pagpatay sa kanyang anak. Nagsimula ang paglilitis noong March 16, 2016, halos 25 years matapos mapatay si Timmy. Ang kumot ang tanging ebidensya na nagbigay diin kay Michelle sa kaso. Limitado ang koneksyon ng prosekusyon ngunit ilang buwan bago ang paglilitis, nagkaroon sila ng pagkakataon. 2 iba pang babae na nagbantay kay Timmy ang nakakita ng mga larawan ng kumot at nagsabing ang kumot ay mula nga sa bahay. Isa sa mga saksi ay 15 hanggang 17 years old nang magbantay kay Timmy ng ilang beses. At ang isa pa ay 14 years old na nagbantay din ng ilang beses, 25 years na ang nakalipas. Ipinahayag ng prosecution na si Timmy ay naging pabigat kay Michelle, na nagpahirap sa pag-aalaga habang pinapanatili ni Michelle ang kanyang social life at mga trabaho, pati na rin sa paghahanap ng matatag na relasyon. Tumutok sila sa mga pagbabago sa kwento ni Michelle, ang kawalan ng emosyon nito habang nawawala ang anak, at ang hindi agad pag-amin na nagtrabaho siya malapit sa lugar kung saan natagpuan ang anak. Kabilang sa mga saksi ang isang babae na nagsabing hindi niya nakita ang bata na kasama ni Michelle sa karnabal, at hindi rin binanggit ni Michelle ang tungkol sa bata. Tinawag din nila ang dating kasintahan ni Michelle na nagpatotoo na hindi siya nagulat nang masaktan si Timmy ng aso ng kapitbahay. Dahil alam niyang iniiwan ni Michelle si Timmy sa labas, kasama ang aso sa kabila ng mga babala. Ang atake ay nagresulta sa 72 stitches sa mukha ni Timmy. Nagpatotoo rin ang dating kasintahan na si Michelle ay nagkakaroon ng mga problema sa responsibilidad at iniiwasan ang pagiging ina at kapareha, kaya kinansela niya ang kanilang engagement. Nagkaroon siya ng bagong engagement sa iba, 1 buwan, bago mawala si Timmy. Tinawag din ng prosekusyon ang kasintahan ng kapatid ni Michelle noong panahong iyon na nagpatotoo na minsan, habang binabantayan niya si Timmy, kinailangan magtrabaho ng late ni Michelle at inutusan siyang pauwiin si Timmy kasama ang isang lalaki na hindi kilala ng kasintahan. Ayaw sumama ni Timmy sa lalaki na ikinagalit ni Michelle. Nang dumating si Michelle upang sunduin si Timmy, hinila niya ito pababa ng hagdan at itinulak sa kotse. Nagpatotoo rin ang kasintahan na minsang sinabi ni Michelle na siya ay isang weekend mother at hindi para sa ganitong buhay. Ipinagtanggol ni Michelle ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang abogado na nagsabing mahal na mahal ni Michelle si Timmy. Hindi si Michelle Lodzinski ang halimaw na gustong ipakita ng prosecution. Ipinahayag nila na lahat ng ebidensya ay pawang circumstantial, walang kumpisal, walang DNA, walang fibers, walang murder weapon, at walang pisikal na ebidensya na nag-uugnay kay Michelle sa kaso. Ipinakita nila kung gaano kamahal ni Michelle ang kanyang anak at kung paano ang kanyang mga aktibidad bago mawala si Timmy ay hindi nagpapakita ng isang taong papatay sa kanyang anak, kabilang ang pamimili ng damit at pagbili ng graduation gown ni Timmy. Ipinahayag ng depensa na ang mga saksi sa kumot, ang tanging ebidensya na nagdala kay Michelle sa paglilitis ay nagpatotoo dahil sa galit kay Michelle o bias dahil sa matinding exposure ng media sa kaso.
Ang depensa ay may isang huling alas na nagpapakita ng pagdududa sa pagkakasala ni Michelle. Nakatanggap ang depensa ni Michelle ng tawag mula sa isang dating bilanggo na nagngangalang Damien Dale. Iniulat niya na ang kanyang cellmate na si Bernard Joseph McShane ay umamin na dinukot ang isang bata mula sa parke at sinakal ito nang magsimulang sumigaw ang bata. Sinabi ni Dale na habang nasa parke si McShane, may malaking event na nagaganap malapit doon. Ang bata ay pumasok sa gubat at nagkaroon ng argumento. Nang magsimulang sumigaw at umiyak ang bata, nag-alala si McShane na may mga taong malapit at may paghahanap na nagaganap para sa bata. Kaya't gusto niyang patahimikin ang bata at sinakal ito. Sinabi ni Dale na nabasa niya ang kaso ni Timmy at nakita niyang halos katulad ito ng sinabi ni McShane. Ang pahayag ni Dale ay sinusuportahan ng katotohanang inireport niya ang pag-amin sa pulisya. Noong 1991, tinawag ng prosecution si Dale upang tumestigo. Walang nagulat nang itinanggi ni McShane ang pahayag at walang ebidensyang inilahad ang prosecution na naroon siya sa New Jersey noong panahong iyon. Nang tanungin si McShane kung binugbog o pinatay ang batang lalaki, itinanggi niyang ginawa ito. Noong January 5, 2017, hinatulan si Michelle Lodzinski ng 30 years sa bilangguan. Sinabi ng hukom na magiging matanda na siya at puti ang buhok kapag napalaya. Matapos ang hatol, nagdagdag ng abogado ang depensa at iginiit na walang sapat na ebidensya upang ituloy ang kaso. Nag-appeal sila sa hatol, ngunit paulit-ulit itong tinanggihan hanggang sa tuluyang dininig ng Korte Suprema ng New Jersey. Sa 7 Supreme Court Justices, isa ang nag-inhibit dahil sa nakaraan niyang trabaho sa New Jersey U.S. Attorney's Office, kaya't 6 na hukom ang nahati sa desisyon, 3-3. Sa ganitong kaso, karaniwang nananatili ang hatol ng pagkakasala, ngunit iginiit ng mga abogado ni Michelle na nilabag ng split na desisyon ang kanyang karapatan sa due process. Humiling sila sa Korte Suprema na muling isaalang-alang ang kaso, kaya't nanghiram ang Korte Suprema ng isang hukom mula sa mas mababang korte upang magdesisyon. Sa hindi pangkaraniwang hakbang na ito, pinabora ng tiebreaker na hukom si Michelle. Ang pinal na hatol ay nagsasaad na walang naipataw na hatol ng pagpatay sa ganitong kakulangan ng ebidensya. 2 pangunahing kadahilanan sa desisyon ng mayorya ay ang una, may seryosong pagdududa sa testimonya tungkol sa kumot at ang mga saksi nito, at ikalawa, upang mahatulan ng pagpatay, dapat na mapatunayan na ang tao ay sinadyang at may layuning pumatay, na imposibleng patunayan dahil hindi matukoy ang sanhi ng kamatayan. Dagdag pa nilang binigyang diin na ang mga argumento ng prosecution tungkol sa mga pagsubok ng isang solong ina ay hindi lamang hindi kapanipaniwala, kundi isang gender stereotype tungkol sa mga solong nagtatrabahong ina, na binabanggit na hindi bihira para sa isang 23 years old na solong ina na nagpapalaki ng anak ng mag-isa na magkaroon ng mga hamon sa pinansyal at sosyal. Ang ganitong simpleng sitwasyon ay hindi sapat na dahilan upang pumatay ng sariling anak. Noong December 28, 2021, sa mismong gabi na ibinaba ang hatol, pinawalang bisa ang hatol kay Michelle Lodzinski at siya'y pinalaya mula sa bilangguan matapos magsilbi ng 5 taon mula nang siya'y mahatulan. Nagpasalamat siya sa lahat ng tumulong sa kanya at tumindig sa kanyang tabi upang makauwi siya sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Dahil sa double jeopardy na nagbabawal sa muling paglilitis ng parehong kaso, hindi na muling malilitis si Michelle para sa pagpatay kay Timmy kahit na may lumitaw na bagong ebidensya. Iba-iba ang naging reaksyon ng mga taong nakapaligid kay Michelle. Ayon sa kanyang abogado, ito ay isang dakilang araw para sa rule of law at sa mga prinsipyong mahalaga sa atin, na ang mga hatol ay dapat nakabase sa ebidensya at hindi sa haka-haka o emosyon. Si Michael, ang nakababatang kapatid ni Michelle, ay naniniwala sa pagkakasala ng kanyang kapatid at tinutulan ang desisyon ng mga hukom na magbigay ng bagong paglilitis sa kaso, na itinuring niyang isang pagnanakaw ng katarungan mula kay Timmy. Ang 3 hukom na hindi pabor sa desisyon ay nagsabing nagbigay ito ng hindi makatarungang pagkakataon para sa akusado at isang malupit na hindi pagkakapantay-pantay sa biktima. Ang mga hurado mula sa nakaraang paglilitis ay galit sa desisyon.
Sinasabing nabigo ang mga hukom sa kanilang tungkulin. Si Michelle ay nanatiling pribado matapos ang kanyang paglaya at iniulat na bumalik sa kanyang pamilya sa Florida. Ang kaso ay puno ng circumstantial evidence, ngunit walang matibay na forensic evidence, kaya't nag-iwan ito ng mga katanungan tungkol sa kanyang pagkakasala. Ilang tao lamang ang maaaring tunay na nakakaalam ng buong katotohanan sa nangyari. Sa iyong palagay, may sala ba o wala si Michelle? O maaaring may bahagi ng katotohanan na hindi pa natutuklasan?